Magandang araw guys. Just As TV ito. Andito tayo ngayon sa Dagupan City, Pangasinan. Cover natin ang Dagupan City, lalong-lalo na sa downtown, dahil tayo ay nabisitahan ng Bagyong Karina or Typhoon Jimmy ata sa English, no? So tingnan natin kung anong nangyayari ngayon sa Dagupan City. Ang bagyo ba ay nakaapekto sa Dagupan City, Pangasinan? Tingnan natin guys. So dito tayo ngayon sa sa San Marino Place banda, no? Kung makita natin dito na marami pa ring mga motorista, ang mga nagda-drive, 'di ba? Dahil maganda na ang bagong tulay. Yun, no? Ito yung sinasabi natin na San Marino Place. Yun, no? Subdivision yun. Anyway, ito yung dating tulay na nasira na, 'di ba? So hindi natin alam kung anong balak ng gobyerno. Pero yung bagong tulay ay napakaganda. Ito na. Lalakad lang tayo guys para makita natin ang sa kalsada at saka yung mga gilid-gilid. So yun, no? Yung ilog ay napakalinaw lang. Diba kung makita mo. Sa kabila naman, ayun din ang makita mo. Diba? First time ko rin guys na maglakad dito sa sa tulay na ito. Kung hindi dahil sa ating channel Just As TV, ay baka hindi tayo makapag-cover ng ganito, no? Para rin malalaman natin kung ano yung ganap ngayon dito pagkatapos ng Bagyong Karina, no? So ngayon ay medyo maaliwalas na. Parang bumabalik na ang sikat ng araw. May ulan ng konti, no? So yun.
Yun ang bagong tulay ng Dagupan City. Ako ngayon guys ay habang nagka-cover ay nakapayong ako, 'di ba? Dahil umaambon eh. Alam natin dito sa Dagupan ay pinataasan ang kalsada dito eh. Dahil kapag may bagyo, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Tapos baha ay yung tubig ay nasa kalsada na. So ngayon makita natin kung anong mangyayari. Doon sa kanan guys ay papunta ng Divinesia yan. Divinesia Road. Pero hindi tayo papunta doon. Dito lang tayo sa downtown Dagupan City. Dahil dito kasi guys, pag may baha, yung tubig ay nasa kalsada na. Pero ngayon, tingnan natin kung anong nangyayari, no? Dahil may baha na eh. Pero nung mga nakaraan na mga buwan, merong renovation sa kalsada dito. Tinambakan, pinataas. Gaya ng videos natin na na-vlog na natin dito, no? Nakita natin noon. So ngayon, tingnan natin kung anong resulta. So dito sa kalsada walang tubig, no, na yung sabi nating baha. Pero kung tingnan natin dito sa kaliwa ay napasok ng tubig. Konti lang naman. So makita natin ngayon kung anong meron sa kalsada at saka sa mga gilid-gilid na mga bahay or establishments. You know, ito yung sinabi natin guys na yung kalsada ay pinataasan. You know, kung makikita mo. Diba? Dati ang kalsada ay ganun kababa, no? Pero ngayon, pinataasan na. Mataas na, ibig sabihin. Dahil ang gobyerno gumawa din ng drainage eh, you know, para pag may tubig ay sa drainage na dadaan. Pero tingnan natin doon sa sentro mamaya, no? Tawid tayo doon guys, sa kabila. So yun, no? Yung tubig pala ay doon sa gilid kalsada, no? Sila yung napasukan. Pero dito sa
kalsada mismo ay talagang yung mga motorista ay very happy, 'di ba? Happy sila na nagda-drive. Yung mga tao ay patuloy lang yung pagpunta sa opisina siguro, sa groceries, supermarket. Yung mga estudyante siguro patuloy lang papunta ng school, 'di ba? Dahil merong mga sasakyan either private or public cars. Pero tingnan natin dito sa gilid, guys. 'Di ba? Ayan yung tubig 'di ba? So nung pagbaha ay ang apektado pala ay yung nasa gilid. 'Di ba? Yun o. Okay, 'di ba? So patuloy tayo, guys, dito sa kalsada muli, 'di ba? Yung kalsada ay napakaganda na, 'di ba? Pero dito sa may bahay, tingnan mo. Okay. Baka humupa na. Dati, guys, pag may bagyo, pag may baha, imposible ito na makapunta ka sa downtown. Dahil dati yung tubig dito hanggang tuhod, kaya or lalong-lalo na doon sa pinakasentro, downtown, no? Minsan hanggang bewang pa yan. Pero ngayon, no? Talagang iba na. Bago na. Happy na ang mga tao, 'di ba? Kagaya ko ngayon, 'di ba? Lalakad lang ako. Nawala ng tubig dito sa kalsada, no? Yun yung isa na pasasalamat ng mga motorista, 'di ba? Lalong-lalo na dahil patuloy pa rin ang pagdadrive, 'di ba? Sa ganitong panahon, patuloy ang hanap buhay ng mga jeepney drivers, tricycle drivers, ganyan. At saka yung mga
nagtatrabaho sa opisina, mga supermarkets. So ngayon, ito na, no? Pero makita natin guys na konti lang yung ano, mga sasakyan na tumatakbo. Baka yung iba pahinga muna, 'di ba? Hindi natin alam. Yun, no? So malapit na tayo dito banda sa University di Dagupan at saka sa Nipo Mall. Tingnan natin dito banda, no? Okay. So, ibig sabihin, pag titingnan mo diyan banda, wala nang tubig. So, pumupa na. Kakagaling ko sa garage, sir. Tingnan ko yung bus. Nagawa pa naman. Talagang ano, ha? Ang bilis lang na humupa ng tubig. Dahil kahapon napakalakas ng ulan. Napakalakas ng bagyo, sabihin natin, oh. Kahit diyan sa ano, University di Dagupan, 'di ba? Wala nang tubig makita. So yun ang ano, siguro ang isa sa mga resulta, 'di ba? Na dahil sa drainage dito sa Dagupan City ay malaking tulong. 'Di ba? Dahil ito, makikita mo yung kalsada. Napakalinis. Nalinisan ng baha.
Guys, parang madali lang humupa ang tubig. Hindi kagaya dati, di ba? Na pag may bagyo, pag may baha, ay matubig. Pero ito wala na, oh. Ibig sabihin, napaka-effective yung proyekto ng gobyerno. Diba? Yung pagpataas ng kalsada dito at saka paggawa ng drainage. Diba? Dahil wala nang tubig eh, 'di ba? Kung makita mo dito sa Region 1, no? Medical Center. Maraming nakaparada na sasakyan, pero wala nang tubig. Ang bilis lang. Pero dito banda ay mayroong natitirang mga tubig. Yun, no? Malalim yan nung nakaraan. Sabihin natin. Lumugan. Balik pasada na ang mga tricycle drivers. Tawid tayo guys, dun sa kabila. No? Tingnan natin. Yun. Balik trabaho ng mga tao. Yun. Napaka malinaw, 'di ba? So yun na ngayon ang Dagupan City, 'di ba? Meron ng malaking pagbabago. Hindi na kagaya dati. Tingnan natin dito banda sa Alegua. Uy, yun, no? Bumaba na, no? Hindi kagaya dati. Pagkatapos na ng Dagupan. Okay, so ngayon bumaba na, di ba? Okay. Ang kalsada okay na, di ba? Sige po.
So yun. Dito sa University of Pangasinan, 'di ba, ay bumupa na rin ang tubig. 'Di ba, kung makita mo. Ang bilis lang, yun o. Uy, pero doon sa loob, doon ang may ano, may tubig pa pala, no? Doon sa loob ng University of Pangasinan. So, ibig sabihin, dahil dyan, pwedeng walang pasok ang mga tao. Diba? Yun ang sinasabi natin. Diba? So, walang pasok siguro doon, mga estudyante, mga teachers. Dahil andoon pa ang tubig sa loob mismo ng University of Pangasinan. Tuloy tayo dito, guys. Sayang, no, na sa araw ng bagyo ay hindi tayo naka-cover. Mahirap kasing lumabas noon sa panahon na yun. Siyempre, matakot ka, 'di ba? Pero dito banda, so yun ay may tubig na makikita. Tapos diyan din, 'di ba? Sa bandang BPI ay kumupa na rin ang tubig. Okay, no? So most likely, guys, ang ating pag-cover ngayon ay parang aftermath ng Typhoon Jimmy, no? Pagkatapos na ng bagyong Karina, 'di ba? Mga mga 2 araw siguro. So ito na ang nangyayari, 'di ba, na yung tubig ay hindi masyado tumagal sa gilid-gilid ng kalsada. Pero sa kalsada mismo ay wala nang problema, 'di ba? So yun, no? Pag doon tayo pupunta, guys, paano yan? Pa Mangaldan, 'di ba? Pero hindi na tayo pupunta roon. Tawid na lang tayo dito. So dito banda ay MH Del Pilar, papunta roon. Tapos sa yung SM andyan lang. Dito banda ay ginagawa ang kalsada, no? Dahil dito banda hindi pa ito nakatapos dito eh. Pero ang napakaganda roon dahil doon sa kabilang bahagi tapos na. So yung mga motorista ay patuloy lang yung takbo, 'di ba? So yun, no? Ang ginagawa ngayon dito.
Di ba? So, balik tayo doon dahil pasukin natin ang Fernandez Avenue. Okay guys, no, andito tayo ngayon sa MH Del Pilar sa may bandang SM Hypermarket. So ngayon ay pasukin natin ang Fernandez Avenue kung anong meron dito. So, yung mga tao ay balik na, no? Pumapasyal na. Makikita mo na dahan-dahan sa kalsada. Yun, no? Pati mga bata. So, kanina guys ay galing tayo sa Arellano. Ngayon ay pa Fernandez Avenue tayo. Ito. So yun guys, no? Kita natin na dito banda nung nakaraan matubig ito. 'Di ba? Pero ngayon ay humupa na. 'Di ba? Nung nakaraan may tubig yan dito banda, no? Sa Villarica. Pero ngayon humupa na, 'di ba? So ang bilis lang. Na-miss lang natin na i-cover yun. Okay. Balik tayo banda dito sa kalsada, no? Diba? Talagang na-miss ko guys na i-cover yung araw na yun, no? Yung araw ng bagyo talaga. Dahil ito, mga more or less 2 days na ata, nakaraan, diba? So, ibig sabihin, dito sa Dagupan City sa ngayon ay okay na siya, di ba? Na hindi na aabot ng 1 linggo, di ba, na yung tubig, yung baha ay andyan pa rin, di ba? Ngayon ay mabilis na dahil meron na siyang sariling drainage eh. Yun, no, yung gilid na ito guys, ito yung sinasabi natin na drainage. Malalim yan, diba? So pag may baha, pag may tubig, ay talagang all the way down. So dito banda guys ay
Sa kaliwa, ginagawa pa. Ang kalsada dito, pataasan ata eh. Diba? Yun no. Tapos doon naman sa kabila, kanan. Balik tayo ng konti. Yun o, ginagawa rin. Busy ng konti. Tawid tayo. Yun o. Meron pa ring roadworks. Ibig sabihin. Pero siyempre, pag natapos yan, ay maganda na. Ginagawa pa ang drainage dito. Oh. Kung makikita natin, di ba? Yun ang sinasabi natin na drainage, guys. Napaka laki, napakalalim, no? So, pinaganda na ang kalsada sa Dagupan City. Tapos doon banda, Pantal yan, Barangay Pantal, ay humupa na ang tubig. Diba? So, okay, no? So, ito ata yung drainage din, no? Dito banda, yun. Oh. Laki, diba? Ganda na plano ng pamahalaan. Okay guys, no? So patuloy tayo, tawid tayo dito banda sa tulay. May ilog dyan banda eh. Makita natin mamaya. So yun ang ilog, oh. Pantal River, Dagupan River. Hindi ko naintindihan, guys, ang sinabi ng babae doon. Hindi ko alam kung ako ba yung kinakausap niya. Pangasinan din kasi yun eh, di ba? So, hindi ako makaintindi ng Pangasinan. Dayo lang tayo dito. Anyway, ito na yung Fernandez Avenue, no? Naglalakad lang tayo guys ngayon habang nagka-cover, no? Dahil kung nakasakay tayo, so hindi natin makita ang gilid, no? Kung ano yung resulta ng bagyong Karina pagkatapos ng more or less 2 araw. Dito, ayun no, wala na ring tubig. Gusto ko ring mag-cover in the future
halimbawa may bagyo, di ba, na in more or less 24 hours, sabihin natin, no? Ay pwede tayong mag-cover, no? Pero may naiwan pa na tubig, kunti lang sa gilid, yun, no? Diba? So ito yung sinasabi natin, no? Tapos, yun, no? Tubig. Sa kagrato, sana mo to. Dito banda guys, yun, no? May tubig pa rin sa establishment. Diba? So, Bicycle boss. yun ang sinasabi natin. So dito banda, patuloy lang tayo. So ito siguro, no, nung hindi pa humupa ay talagang malalim siguro yun. Balik tayo dito guys sa kalsada, no? Dahil kanina kumuha tayo doon sa bandang gilid-gilid, yung may mga establishment, kung ano yung nangyari pagkatapos ng bagyo. Pero ito makita mo, yun ang sinasabi natin, no? So dito banda makita mo na andyan lang yung tubig, diba? So hindi pa humupa. Dahil sabihin natin, dito banda siguro, yung drainage niya, ito, ay hindi pa masyado malalim, no? So baka ang plano ng gobyerno in the future ay yung pagpataas ng kalsada ay kasali na dito banda. At least nauna dito nauna doon banda sa may Arellano at saka sa Fernandez konti, no? Pero ito Fernandez pa rin ito guys. Ibig sabihin yung dulo doon banda, yung ating pinanggalingan kanina. So, andito na tayo guys. So, masyadong okay na dito banda, no? Pero yung mall na yan ay talagang mataas na yung first floor, diba? New Star, ibig sabihin. Bago pa lang yan ang mall. O ibig sabihin, baka alam nila ang project ng pamahalaan dito na baka in the future tataasan ang kalsada dito. Kaya sila mataas na. Baka lang.
kung tawid tayo doon banda guys, sa kabila. No? Makikita natin dito na sinusuyop yung ano, tubig. 'Di ba? Dinadala dito banda sa drainage. 'Di ba? Ibig sabihin, mataas yung tubig dyan noon. Nung nakaraang araw. So, dito na tayo guys, sa ano, sa palengke banda, no? So, yun. Ano ba meron dito? Okay, tubig yan, konti lang naman. Tapos, market doon. Yun, no? Okay. Tawid tayo doon banda guys. So, tumupa na talaga ang tubig. At least yung mga tao balik trabaho na, balik gala na, diba? Dahil okay na eh. So hindi natin alam, no, kung anong nangyari dito more or less 2 days ago. Dahil ang tubig andyan. Diba? Pero doon banda ay makita natin na may mga tubig pa rin. Pero konti na lang. Yun guys, no? So nung nakaraan ata mabaha dito. Patuloy tayo guys. Talagang ano maaliwalas na. Wala na ring malakas na ambon, no? Kayang-kaya na, ibig sabihin. Yun, no? Diba? So this is good for the Gupan City, diba? Dahil nabigyan na ng magandang solusyon ang baha.
Pera lang sa mga bahay-bahay sa gilid, di ba? Na mga mababa yung kanilang mga lupa. Siyempre, pag may baha, papasukan talaga sila ng tubig. Pero kung pag-usapan ang kalsada, ay mataas na siya. Patuloy ang mga motorista. Pero dito banda sa may dulo ng Fernandez Avenue, tingnan natin kung anong meron pa rin. Diba? Dahil gaya ng sabi natin noon, na dito talaga sa Dagupan, nung hindi pa pinataas yung kalsada or napataas, walang renovation na nangyayari, aabot pa yan ng ilang araw. Yung tubig ay andyan lang. Minsan 1 linggo, 2 linggo, minsan nga 1 buwan pa di ba? Pero ngayon, more or less 2 days lang. Wala na Pero dito, kung makita mo, may naiwan. Diba? Yun na tubig ng baha. Diba? So ito yung sinasabi natin. Baha pala dito. Talagang doon lang pala sa sentro, no? Pero dito, naiwan. Ayun, no? So yun ang sinasabi natin, no? Na mababa ang kalsada dito. Kaya andyan yung tubig. Diba? Pero dito lang banda. Sa unahan ay wala na rin. Diba? So at least, no? Talagang noong baha sa Dagupan, doon mismo sa downtown ay hanggang kalahati ng gulong or buong gulong ang inaabot ng tubig. Pero ngayon wala na yun, di ba? Dito lang banda ang meron after more or less 2 days. Okay guys, no, patuloy tayo sa pagka-cover, no? So nasabi natin kanina na doon banda ay may kunting baha, di ba? Pero kung saan tayo nakatayo ay dito yung maraming tubig. Diba? So kapag didiretso ka doon, diba? So palengke na yon. So yung tubig dito ay hindi pa humupa. Ibig sabihin yung lupa dito, yung kalsada ay mababa pa. Diba? Pero diyan, yun ang park ng Dagupan City. Diba? So yun. Patuloy lang tayo guys.
So ngayon, ang kalsada dito ay okay naman. Pero yung gilid-gilid lang, no? Dahil andyan pa rin yung tubig. Anyway, tuloy tayo. Diba kung makita mo yung kotse, yung jeepney, diba? Ay naabot yung kanilang gulong. Konti lang naman. Diba? Talagang merong pinagdaanan, no? Ang Dagupan City. Pagkatapos ng more or less 2 days ata na nabisita ng Bagyong Carina. Yun, no? So guys, no, so kung tingnan mo doon sa kabila ay andoon pa rin yung tubig. Pero hindi na rin tatagal yan. Baka maya-maya wala na yan, 'di ba? So ito, paano tayo tatawid dito? Diba? Balancing, ibig sabihin. Mahirap na guys, dito na ako dadaan. Baka hindi ako makabalance. Pero ito, kailangan talagang tatawid dyan, no, banda. Baka kaya ko, no? Ayun, kaya pala. Ayun, no? Pero siyempre doon banda mataas na yung kalsada, so wala nang tubig dito lang. Ayun, no, yung tubig nasa gilid. Naabot yung mga gulong ng mga kotse nila. Hindi ba masisira yan? Tanong lang naman. Andito tayo guys dito sa Burgos Street ng Dagupan City. Dito banda, uy, mababa. Yan, no? Inabot ng tubig. Yun, no? Bahay, diba?
So iba't ibang kanto guys, iba't ibang karanasan, di ba? Na iniwan ng bagyong Karina. Diretso lang tayo guys. Burgos Street ito. Ang oras ngayon ay mag-alauna na ng hapon. So kung tayo guys ay didiretso sa kalsada na ito, Maluwod yan. Pero dyan ata sa barangay Maluwod, parang mataas na ang kalsada. Pero yung mga gilid-gilid niya ata di ba? Yung mga bahay siguro, yun ang mga apektado ng baha. So andito na tayo guys sa kanto ng Pires Boulevard. So pakaliwa na tayo dito. Tingnan natin kung anong nangyari. Uy, talagang napakalinis dito. Malinaw na malinaw. Parang walang nangyayari 'di ba? Napakalinis, maaliwalas, walang tubig, 'di ba? Pero hindi natin alam kung anong nangyayari nung sa araw talaga ng pagbagsak ng bagyo. Yung ulan, 'di ba? Yung baha. So hindi natin alam. Pero sa ngayon ay andito na tayo sa sa pagkatapos na. So mamaya ay tatawid tayo, no? Malalim ba tubig dito noon? Doon banda? Okay guys, andito tayo ngayon sa pedestrian, no? Hintay tayo sa time natin. Ito na, go na. So dito, kung makita natin, ayun, no? Sa may unahan ay andyan pa rin yung tubig, diba? Ibig sabihin, nung mga nakaarang araw ay binaha sila dyan. Diba? Yun o. Tingnan natin yung pagpasok ng sasakyan. Kung hanggang saan abot yung tubig sa kanyang gulong. Diba? So, konti lang naman. Diba? Pero, ano na yun? Malalim na rin. Diba? Okay. So, ito tayo guys. Diretso tayo patuloy sa
Paris Avenue. So maganda rin, no guys, next time gusto ko rin mag-cover ng ano, yung araw talaga ng bagyo, 'di ba? Yung pagsalakay kung kaya natin, 'di ba? Dahil pag kasagsagan kasi ng ganun, malakas, abayin natin. So nag-iingat din tayo ng buhay natin, 'di ba? Okay guys, no? So dito tayo ngayon sa kanto ng Zamora Extension. Kung tingnan natin sa kaliwa, ayun, no? So may baha doon, 'di ba? Kung dito naman sa kanan, sa unahan, may baha din, 'di ba? Ilapitan natin banda doon. Awit tayo guys. Walang ano rito eh. Walang traffic lights. Pero merong pedestrian. Yun oh. Ang ating sinasabi. Diba? Na dito banda, Zamora Extension, ay ito yung mga naiwan ng tubig baha. Diba? So, hindi natin maano kung sa araw na yon kung hanggang saan ito banda, anong lalim, anong taas yung tubig dito, 'di ba? Okay, patuloy tayo guys. Diretso lang tayo, guys. So dito banda, kaliwa, ayun, diba? So andyan pa rin yung tubig, hindi pa humupa. Okay guys, no, dito tayo ngayon sa may tabi ng Jollibee, no? Galvan Street, ayun, no? So dito yung na-stuck guys, ang tubig. 'Di ba? Sa Galvan Street, mababa ang lupa. Diba? So yun. Okay. Subukan natin tumawid doon guys, sa kabila. So dito banda ay wala naman masyado. Okay lang, diba? Baka humupa na.
So dito guys sa Perez Avenue ay nakikita natin na yung gilid ng kalsada ay may tubig. Yun o. Diba? Dito banda at saka doon na banda sa unahan at saka sa kabila, no? Yung makikita natin, di ba? Okay guys, hanggang dito na lang ako, no? Just Us TV. Guys, salamat sa lahat ng mga subscribers at nag-likes, no? Kung gusto mong mag-comment, feel free. At kung gusto mo pang makatanggap ng aking mga videos, click mo na lang ang notification bell. Maraming salamat. Sa hindi pa nag-subscribe, guys, pa-subscribe naman. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you. Just Us TV ito.